Bakit minsan parang hindi natin ramdam si Lord? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Ryoko Celine at yung ating mga comment section, lagi ko po siyang nakikita. No? Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsuporta po dito sa ating mga devotions. So thank you po Ma'am Ryoko Celine. Now, yung devotion po natin ngayon ay patungkol po sa Book of Ruth or patungkol kay Ruth. At natapos na po natin yung Book of Judges. I hope marami po kayo natutunan. Jump-pack po yung ating mga teachings. And hopefully talagang natutunan natin yung theology ng Book of Judges. So, nung mga nakaraan po, no, sa Judges kasi ang daming mga na feature ng mga character, no? So, kaya medyo nagtagal tayo sa Book of Judges. So, ang nakita po natin sa Book of Judges ay downward spiral of evil. Tapos, ito pong Book of Judges, nagtapos sa idolatry, nagtapos po siya sa sexual violence, nagtapos po siya sa civil war. So, parang yung Book of Judges, parang ititignan mo, parang depressing, hopeless. Talagang walang kapag-asa, pasama ng pasama. Pero ang tanong po, bakit yung Book of Judges sinundan ng Book of Ruth? Sinundan ni Ruth. Bakit? Alam niyo po yung Bible, yung pagkaka-arrange po niyan, strategic po yan. Talagang well-planned. Talagang ginusto ng Diyos na ganyan yung pagkaka-organize ng Bible. So, ang tanong natin, bakit yung Book of Judges sinundan agad ng Book of Ruth? What's the point? What's the purpose? Again, yung Book of Judges po, ina-anticipate. Kumbaga, ina-expect yung pagdating ng mga hari, panahon ng mga hari. Kasi po dati pinamumunuan ng mga judges yung Israel. Sumunod po rito, pinamunuan sila ng mga hari. Kaya po, si Ruth ay inintroduce right after the Book of Judges. Now, tingnan po natin sa Ruth chapter 1, verse 1. Sabi po rito, in the days when the judges ruled. So, ibig sabihin, yung Ruth pala, nangyari pala ito, yung timeline nito, nangyari sa panahon ng mga judges. So, isipin niyo po yan. Yung darkest moments, no, during the time of Israel, in Israel's history, sa panahon ng mga judges, talagang chaotic. At, meron pang civil war. Noong mga panahon na yon, nandun pala si Ruth. No? Nandun pala nakapaloob dun yung story ni Ruth. Kaya sabi dito, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. Merong taggutom. Tapos inintroduce na yung isang pamilya. Sabi dito, and a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So, may mag-anak, si Elimelech, si Naomi, mag-asawa po sila, tapos 2 anak, si Malon tsaka si Kilion. Sabi po rito, nagpunta po sila sa Moab kasi nga may tagutom sa Israel. So, saan po ba yung Moab? So, ito po yung Moab at galing po sila rito sa Bethlehem. So, may tagutom dito sa area na to, nagpunta sila sa foreign land, sa Moab. At yan po yung simula ng istorya ng Book of Ruth. Now, dito pa lang meron na tayong matututunan na sa kabila ng chaos, no, meron palang pagkilos ang Diyos. Sa kadiliman, meron palang liwanag na sinisimulan ng Diyos. Kaya po yung una nating katuruan ngayong araw, mga kapatid. Number 1, sometimes God works silently behind the scenes. Minsan po, ang pagkilos ng Diyos, tahimik lang. Hindi mo ramdam, hindi mo feel. Parang sa panahon ng mga judges, puro kaguluhan ang nangyayari. Pero may pagkilos ang Diyos. May inihahanda ang Diyos. May magandang plano ang Diyos. Silent and behind the scene, merong pagkilos ang Diyos na hindi nakikita ng mga mata.
Kaya po, itong Ruth po na ito, itong Book of Ruth, para po itong flashback, no? Nangyari po ito sa panahon ng mga judges. So, meron pong pagtagutom at itong pamilya ni Elimelech, Naomi, Malon, and Kilion, nagpunta po sa Moab. At sa Moab po, nagstay sila for 10 years. At doon na po nakapag-asawa si Malon tsaka si Kilion. Ang napangasawa po nila ay si Orpha at si Ruth. Yun po yung storya, no? So, si Naomi, si Elimelech, Malon, Kilion, Ruth, tsaka si Orpha. Isang happy family po sila doon. Unfortunately po, dumating yung pagkakataon na namatay si Elimelech. Sinundan ng pagkamatay ni Malon at ni Kilion. So ang natira na lang po ay si Naomi, si Orpha at si Ruth. Tapos nabalitaan po nila na yung Bethlehem, yung lugar nila sa Israel ay binisita ng Panginoon at nagkaroon ulit ng kasaganaan. Kaya po itong si Naomi ay nagnanais bumalik na sa Bethlehem. Now, sabi po rito sa Ruth chapter 1 verse 16, kasi nag-usap-usap sila sabi ni Naomi dun sa dalawa niyang manugang, umuwi na kayo, pumunta na kayo dun sa sarili niyong lupain at sa inyong mga kapag-anak at bumalik na kayo dun, no? At mag-asawa kayo, magkaanak kayo kasi ako kahit magkaanak pa ako ngayon, mag-asawa ako ngayon, magkaanak pa ako ngayon, aantayin niyo pa ba sila na lumaki pa? Di ba hindi na? Talagang kailangan nyo nang bumalik na. So si Orpha bumalik na sa kanyang pinanggalingan. Pero ito pong si Ruth, ito po yung sabi niya sa Ruth chapter 1 verse 16. But Ruth said, "Do not urge me to leave you or to return from following you." So si Ruth sunod dun kay Naomi. Sabi ni Ruth, gusto ko talaga sumunod sa'yo. Hindi kita iiwan, Naomi. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka maninirahan, doon din ako maninirahan. Si Ruth po kasi mabait. Gusto niyang alagaan yung biyanan niya, no? Sana ganun lahat ng mga magbiyanan at manugang, no? So sabi po rito, very important. Sabi rito, your people shall be my people and your God, my God. Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Yung Yahweh na sinasamba mo, ay siya ring Yahweh na sasambahin ko. So ito po yung famous line ni Ruth. At alam niyo po, ito yung greatest decision ni Ruth. Ito yung pinakamagandang ginawa niya sa buhay niya. Yung kilalanin niya si Yahweh bilang kanyang Diyos. Kaya po yung point number 2 natin mga kapatid, sometimes God works through unexpected people. Minsan, yung pagkilos ng Diyos, hindi lang silent, hindi lang behind the scene, gumagamit siya ng mga unexpected people. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo po ba na si Ruth, sa kanya galing si Haring David? Again, sabi ko nga, yung Book of Judges, nag-e-expect ng hari Kaya si Ruth yung pan-transition. Kasi galing kay Ruth, yung kaapu-apuhan niya ay si Haring David. At ginamit ng Diyos si Ruth para isang Moabite. So, isipin niyo po yan. Moabite. Gentile, hintil, hindi to Israelita. Unexpectedly siya yung ginamit ng Diyos para magmula sa kanya si Haring David. At higit pa ron mga kapatid, nagmula kay Ruth, si Haring David patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Unexpected. Isang Moabite. Pangatlo po, sometimes God works in mysterious ways. Sometimes po yung pagkilos ng Diyos, hindi na natin malalaman talaga Kasi kagaya nito ni Ruth, hindi niya naman alam na yung kaapu-apuhan niya pala si Haring David. Siya pala yung magiging hari ng Israel. Hindi rin alam ni Ruth na mula pala kay David, dun tutulay yung pangako ng Diyos na ipapanganak ang Messiah. Because Jesus Christ will be born. He will come sa pamamagitan ng lineage ni Haring David. Hindi niya alam yun. Hindi alam ni Ruth yun. Clueless siya doon. Pero at that point in time, ginagamit siya ng Diyos para sa plano ng Diyos na mysterious. Wala siyang kaalam-alam. Parang ganun din po sa atin mga kapatid. Pag meron tayong na-influensya, na-encourage na ibang tao, sinishare ng gospel, tinutulungan na tao,
Hindi natin alam, mysteriously tayo ginagamit ng Diyos para sa mga bagay na wala na tayong kaalam-alam. Pero ang ganda-ganda pala ng plano ng Diyos, no? Meron na palang maraming tao na palang napapagpala. Maraming tao ka na palang natutulungan, hindi mo lang alam, no? At ginagamit ka ng Diyos. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, believe that God's silence does not mean His absence. Manampalataya po tayo na yung katahimikan ng Diyos, hindi ibig sabihin ito ay ang Diyos ay absent o wala yung presensya ng Diyos sa atin. Kahit po sa Book of Judges, there was chaos. Talagang kadiliman ang nangyayari sa Book of Judges. Pero doon sa istorya ng Judges, nakapaloob ang istorya ni Ruth. Merong pagkilos ang Diyos, merong liwanag, merong magandang ginagawa ang Diyos sa panahon ng mga Judges sa pamamagitan ni Ruth. Ganon din po sa atin mga kapatid. Sometimes we don't feel God. That's normal. Kasi feeling talaga, ganon talaga. Ups and downs yung mga emotions natin. Minsan high na high, minsan mainit na mainit, minsan malamig na malamig. Minsan ramdam na ramdam natin si Lord, minsan hindi. No? Pero wag po nating isipin na pag feeling natin malayo si Lord, it doesn't mean He's absent. Pangalawa po, do not think too highly of yourself or too little of yourself. Wag po nating tingnan yung ating sarili na sobrang taas, sobrang malayo ng naabot sa buhay. Minsan, parang, yung tingin ng iba, malayo na narating, ang kapal na ng mukha, no? Pero sa totoo lang, pabigat lang sa bahay, pabigat sa nanay niya, no? Wala naman trabaho. Pero ang tingin sa sarili, ang taas-taas. So, don't think highly of yourself. But at the same time, don't look too little of yourself. Bakit po? Kasi nga si Ruth, Moabite, foreigner, nasa malayong lugar, insignificant, walang importansya kung iisipin sa perspective ng tao. Pero unexpectedly, yung lowly status niya in life, ginamit ng Diyos, itinaas ng Diyos, at siya yung ginamit ng Diyos para tulayan ng lahi ni David at ng ating Panginoong Hesukristo. So, don't think of yourself too highly, yung nagmamataas tayo, pero wag mo rin namang tingnan yung sarili mo na maliit. Tandaan mo, pag ikaw nasa kamay ka ng Diyos, kahit gaano ka kaliit, pwede kang gamitin ng Diyos sa mga dakilang bagay. So, pangatlo po, trust that God has a plan even when you do not know it. Pagtiwalaan po natin na ang Diyos ay may plano. Parang sa buhay ni Ruth, talagang nakaka-amaze rin Kasi si Ruth, clueless siya. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa buhay niya. Na basta nagtiwala lang siya, no? Yung Diyos ni Naomi, yun yung Diyos niya. Si Yahweh ang kanyang paglilingkuran, katulad ni Naomi. Yung bayan ng Israel, yun yung magiging people niya, no? Talaga nagtiwala lang talaga siya. At step of faith po ito patungo sa land of Israel na hindi niya naman sariling bayan. Pero nagtiwala siya, no? Kinilala niya si Yahweh bilang kanyang Panginoon. At wala siyang kaalam-alam, ginagamit na pala siya ng Diyos para sa isang redemptive history, no? Yung redemptive story of God sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, trust that God has a plan even when you don't know it. May plano ang Diyos kahit hindi mo alam exactly kung anong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. At minsan, hindi na natin kailangang malaman pa. No? Parang si Ruth, di niya alam. Pero later on, nakita natin sa istorya ng Biblia, yung larger picture, naging kagamit-gamit si Ruth sa istorya ng Biblia. Now, para po sa ating discussion, why is it important to believe that God is always at work, even when He seems silent? At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, what is the connection between Ruth and the coming Messiah, King Jesus? Tayo po'y manalangin. Father God, thank you for reminding me through story of Ruth that you are always at work, even when I cannot see it. Sometimes you move silently behind the scenes, sometimes through unexpected people,
and sometimes in ways that are mysterious to us. Help me believe that your silence never means your absence. Guard my heart from thinking too highly of myself or too little of myself, remembering that you can use anyone for your purposes. Teach me to trust that you are guiding history according to your perfect plan. And thank you that through Ruth, you prepared the way for the coming of our Messiah, King Jesus. In His name I pray. Amen and amen.